You have the administration, madumi na nga kayo maglaro, tapos ganun pa yung result na nakuha nyo. Yan, puro PR, puro positioning, puro angling sa media, and puro propaganda. That's all that you will get from this administration. It's been 3 years and it's been like that. So do not expect that things will get better. Kapansin-pansing kasama ni VP Sara si Senadora Amy. Sa halip na pagdudahan, giit ng Vice Presidente, si Senator Amy ay hindi lamang kaibigan kundi aktibong katuwang sa mga mahahalagang layunin. Time na dinakip si Tatay Tigong noong March 11 o sa Villamor, hindi raw umiimik si Senator Amy. Late na siya lumabas. Nag-late na siya nag-imbestiga. Ang dami nangyari, pero ito lang sasabihin ko, at least she showed up. Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalon TV, isu ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Jomalon TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. O, di ba? Ang ganda nung kanta natin. Siyempre, team song natin. Official jingle natin yan. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat, mga kayon. Araw ng Martes today, June 3. Maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin abroad, pati na rin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Pati na rin doon sa mga members natin dito sa Joe Malone TV na laging nakikinig, nanonood. Alam niyo na kung sino kayo. Maraming salamat. At yun, grabe, di ba? Grabe. Hindi. Kasi ang galing lang, no? Ang galing lang. Kasi talagang, ang galing talaga ni God. No? Ang galing ni God. Talagang lahat will fall into places, di ba? Talagang sa timing niya, kahit sinong pumigil, wala makakapigil. Okay. Mega love shoutout sa lahat sa inyo. Siyempre, tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang, issue ng bayan nating pag-usapan. Paki-double check mga kayo kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang at paki-click yung bell icon katabi ng subscribe icon na sa ganon, lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Meron tayong tinatopic dito pantungkol sa national, kay VP Inday Sara, pati na rin sa lokal, kay Yorme Isko Moreno, pati na rin sa Caloocan, kay Along Malapitan. Mega love shoutout sa inyo lahat. Paki-like and share yung video natin, napaka-importante. Supportan nyo na yan para sa akin. Maraming salamat po. Ito na, simulan na natin. Mayor Baste Duterte kay BBM. Kainin niya yung reconciliation niya. Yung mga topic natin ngayon, meron tayo kay Baste, meron tayo kay VP Inday Sara, at meron din tayo kay sino ba to? Yung sa plenary session. Yung plenary session kasi kung saan magbibigay ng manifestation yung mga senador. Syempre, ang lilitaw at lilitaw naman dyan talaga, di ba? Although may mga nilatag silang iba, yung mga priority bills, pero ang talagang gusto nila kasing itapik dyan yung about sa impeachment trial. Maraming kuro-kuro, maraming nagmamagaling, maraming magaling, maraming hindi marunong, maraming kanya-kanyang opinion na whether matutuloy o hindi yung impeachment trial, pero mas lumalamang na yung hindi. Kaya ako nasabing ang galing. Ang galing lang. Pag-usapan natin pati yung statement ni VP Inday Sara para doon kung bakit niya kasama lagi si Senator Amy at kung ano yung masasabi niya dahil yung mga ibang mga Duterte supporter ayaw
kay Senator Amy. Okay. Mayor Baste. Ang style kasi ng administrasyon na yan, press release, gusto reconciliation. Ganito yon. Listen to me. Itong nangyari, di ba, pagkatapos ng eleksyon, so naratol sila, sa Binisaya pa. Parang shaken sila with the results. Kasi, nung pagsabi niya, 12-0, papasok sila. Then, ang nangyari, wala, watak-watak. Di ba, yung resulta ng eleksyon, you have the administration, madumi na nga kayo maglaro, tapos ganun pa yung result na nakuha nyo. So, may mass resignation ngayon nangyari. Now, I have this theory. Itong mass resignation, sino man yung na umalis talaga dito, is Soljan Guevara, di ba? I think that was only a smokescreen to tanggalin si Soljan Guevara kasi they do not want to admit na hindi nila masagot yung mga tanong sa kanila. So Yes. pagkakaintindi ko, gusto niya na may reconciliation pero walang condition, meaning walang terms, di ba? Oo. Kainin niya yung ano niya, reconciliation. Wala yan. Wala He's talaga been yan. lying since he became president. Kita mo, tingnan nyo ha, gusto niya reconciliation. Hanggang ng 20 niya nga bugas, ang tudgaran, puta. Mayor, Wala din, no. He's a liar. He's a liar. yes. He lies so much. maraming basis na. Puro kasinungalingan yung tao na yan. And ang style kasi ng administrasyon na yan, press release, gusto reconciliation. Ganito yon. Listen to me. Itong nangyari, di ba, pagkatapos ng eleksyon, so naratol sila, sa Binisaya pa. Parang shaken sila with the results. Kasi, nung pagsabi niya, 12-0, papasok sila. Then, ang nangyari, wala, watak-watak. And we do not even know kung saan kinuha ni Bam at saka ni Kiko Pangilinan yung boto nila. Huwag na natin pag-usapan yan because pero, di ba, yung resulta ng eleksyon, you have the administration, madumi na nga kayo maglaro, tapos ganun pa yung result na nakuha nyo. So, may mass resignation ngayon nangyari. Now, I have this theory. Itong mass resignation, sino man yung na umalis talaga dito, is Soljan Guevara, di ba? I think that was only a smokescreen to tanggalin si Soljan Guevara kasi they do not want to admit na hindi nila masagot yung mga tanong sa kanila. And I do not know kung ano ang gagawin nitong bagong Solicitor Soljan, General for the administration. So, yan, puro PR, puro positioning, puro angling sa media, and puro propaganda. That's all that you will get from this administration. It's been 3 years and it's been like that. So do not expect that things will get better dahil sa sinabi niya may reconciliation and he's trying to man up and no. Like what PRD said, and it clearly shows Weak. ngayon midterm na ito that he is weak. And nakita natin yan ngayon sa midterm elections na talagang Mahina ka pa din. mayabang pa, magsabi ng 12-0, 12-0. Talo ang mga kandidato niya. Di ba? Nakita niya nga, nag-gets yung sinasabi niya, ano? Baka nga kasi sinabi niya na, ano ba to? Sinabi niya yung inaatasan niya na magkaroon ng mass resignation. Pero baka ang teorya ni Baste, baka si Soljan lang talaga yung gustong tanggalin. O tatanggapin yung resignation, tapos papalitan ng iba. Kasi di ba yung sinasabi ni Atty. Vic? Oo. Sabi ni President Bongbong Marcos kay Katong Ying, gusto niyang maglingkod ulit, 'di ba? Inaamin niya na mayroong Inaamin niya na may kakulangan yung administrasyon niya. Tapos 'di ba nagpa-mass resignation siya sa lahat ng kabinete niya para gumawa ng bagong estratehiya siguro makabawi sa taong bayan, pero siguro talaga ang intention talaga gaya ng sinabi ni teorya ni Mayor Baste na ang gusto lang tanggalin ni Soljan. 'Di ba ang sabi ni Atty. Vic? Oo. Pinag-mass resignation mo yung kabinete. Ang tanong, tatanggapin mo ba yung mass gets? 'Di ba pag nag-resign tayo sa mga company natin, madali magbigay ng resignation letter. Ang tanong kung tatanggapin pa. Kung papayag ba yung boss. Pag hindi pumayag yung boss, wala kang magagawa. Unless mag-aawol ka. Diba? Ganun din yun. Pagka nag-awol ka, we all know naman na pangit ang magiging record mo pag nag-awol ka. Kaya mas maganda pa din yung resign ang record mo rather than awol. Okay? So sinabi ni Atty. Vic na nga, nagpa-mass resignation ka nga sa lahat ng kabinete. May ang tanong, tatanggapin mo ba? At higit sa lahat,
Yung ipapalit mo ba, mas okay? O baka mamaya, mas malala? Diba? Galing kay Atty. Vic yan. O ganun din yung teorya ni Mayor Baste. So, puro PR, press release. After 3 years na pamumuno ni President Bongbong Marcos, wala pa rin naman nangyari. Diba? Compared mo doon sa ginawa ni Tatay Digong na pagkaupo ni Tatay Digong, war on drugs agad. Listahan nga kapag kamap kagad sila ng listahan ng mga adik sa mga barabarangay, sa mga syudad-syudad, sa mga city-city, di ba? Napilitan magtrabaho yung mga barangay, napilitan magtrabaho yung mga kapulisan, hindi naman sa ano. Eh, syempre nagtatrabaho din naman yan. Yun yung siguro nag-double time. Siguro yun yung pinakamagandang term. Nag-double time yung trabaho nila dahil talagang ni-require sila ni Tatay Digong na, ganito, war on drugs tayo, pak. Alam nyo naman yan, 2016, pagkaupo ni Tatay Digong, talagang pak. Talagang yung TV, hindi magkanda humayaw. Yung mga mainstream media, kaliwat kanan yung balita. Di ba, natatandaan nyo yan? Tandaan ko yan dahil talagang inaabang-abangan ko yan. Talagang ang gusto natin kay Tatay Digong noong ko, ano yung ginawa niya sa Davao? Ano to, mga 2015 to, di ba? Yun yung parang umanong balita eh. Kung ano yung ginawa ni Tatay Digong sa Davao, sa pagka-mayor niya ng buong Davao, gustong-gusto natin na i-apply niya yun sa buong Pilipinas. Kaya inikayat natin siya na tumakbo bilang presidente noong 2016. Talagang na-delay pa yan. Alam niyo yan. Alam niyo yung istorya na yan, di ba? Mas alam niyo yan kaysa sa akin. Di ba? Yun yung talagang laban tawag doon. Yun ang talagang naging history, naging palatandaan na talagang si Tatay Digong ay isang pinaka-the best na naging presidente ng Pilipinas. Di ba? Totoo yan. Talagang war on drugs na subaybayan ko yan. Grabe yung mainstream media niyan. Merong mga vlogger niyan pero hindi pa ako that time. Nakikinood pa lang ako. 2018 kasi ako nag-start. 2018 pero talagang 2016 Duterte na ako talaga. Kasi nga tinatanong ko yung katulong ko noon, yung angel namin, yung kasambahay namin kasi Iglesia ni Cristo yun eh. Kinukulit-kulit ko siya. Sino dadali na iglesia? Sinasabi niya sa akin na si Tata yun, taga Leyte, Tacloban. Sinabi niya sa akin na hindi pa sasabihin yan. Sa huli pa sasabihin yan. Hindi ko alam eh. Siyempre, hindi naman ako INC. Sa huli pa daw sasabihin yan. Sabi ko, gano'n pa. Hanggang to the last point, nalaman ko nga na Duterte nga itatakbo. Yun, talagang gano'n. Di ba? Talagang nanalo. Tapos, trabaho kagad si Tatay Digong. Malakas-lakas pa si Tatay Digong yan. Talagang war on drugs kagad. Pak. Dami. Di ba? Ganun ang ginawa ni Tatay Digong. Kaya talagang tumatak sa bawat Pilipino kung paano tayo naging safe pag uuwi tayo ng gabi, madaling araw. Yung mga time na yan, putukan ng mga call center niya kung saan madaling araw umuwi yung mga call center, yung mga nagtatrabaho. Kasi dati wala namang ganyan eh. Yung mga inbound, outbound na yan, na mga building sa mga Makati, sa Taguig, yung mga call center, wala pa naman dati yan eh. Talagang ang trabaho natin, umaga, hapon lang. Ngayon, nung nagkaroon yan, pumutok yan, may mga umuwi na ng madaling araw, mayroong mga umuwi na ng umaga, mayroong mga umuwi na ng gabi. Kaya saktong-sakto yun, talagang naramdaman ng bawat Pilipino kung gaano ka-safe umuwi sa kanilang mga bahay during PRRD's term, di ba? Panoorin natin itong si VP Inday Sara kung bakit niya laging kasama si Senator Amy and at the same time kung bakit sinagot na rin niya kung bakit maraming may ayaw kay Senator Amy. Sa kabila ng mga puna, iginiit ni Vice President Sara Duterte ang desisyon niyang isama si Senator Amy Marcos sa kanyang mga biyahe. Ipinagtanggol din niya ang senadora bilang isa sa mga tumutulong para maiuwi si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Si Jason Rubrico sa balita. Matindi ang hamong kinakaharap ngayon ng pamilya Duterte. Pero sa gitna nito, nananatiling matatag ang samahan ni na Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos na mas lumalalim habang tumitindi ang krisis sa panig ng kanilang kampo. Mula sa pakikipagkita sa mga overseas Filipino workers sa Doha, Qatar hanggang sa mga political na usapin sa The Hague, Netherlands.
kapansin-pansing kasama ni VP Sara si Senadora Amy. Sa halip na pagdudahan, giit ng Vice Presidente, si Senator Amy ay hindi lamang kaibigan kundi aktibong katuwang sa mga mahahalagang layunin, kabilang na ang legal na laban para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagdating nila sa The Hague, agad nagtungo si Senadora Amy upang makipagpulong kay Attorney Nicholas Kaufman, ang legal counsel ng dating Pangulo na ngayon ay kinakaharap ang mga isyong legal sa labas ng bansa. Sa mismong araw ng kaarawan ni VP Sara, present din nga si Senadora Amy kasama sina Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte at Attorney Harry Roque. Sa isang panayam, diretsahang tinanong si VP Sara kung ano ang masasabi niya sa mga Duterte supporters na tutol sa madalas na pagsasama nila ni Amy Marcos. Oo, hindi ko na pipilit sa mga Duterte supporters, no, dahil alam ko at nararamdaman ko kung ano yung nararamdaman nila. Bagamat nauunawaan ni VP Sara ang sentimento ng ilan, nilinaw niyang hindi ito usapin ng politika, kundi usapin ng prinsipyo at pagkakaibigan. Binanggit niya ang Senate hearing na pinangunahan ni Marcos kung saan umano'y nabunyag ang sabuatan sa likod ng di umano'y iligal na pagdakip kay dating Pangulong Duterte. Isa yon sa mga tulong ni Senator Amy, no, sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong ginawa niya ang hearing ay lumabas doon na nagsabuatan talaga sila sa paghila, pagkidnap, pagdukot kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas at hinatid siya dito sa The Hague. At merong chairperson's report na sinabit niya sa ombudsman na kami ay nagdadasal na sana ay maakyat or ma-file na yung mga cases dyan sa ombudsman doon sa mga tao na kaparte o kasama sa illegal na pagkuha kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. You have a friend in the office of the Vice President. Bukod sa legal na tulong, may personal na dahilan rin si VP Sara kung bakit pinili niyang makasama si Senadora Amy. Siyempre, kung ikaw may kapatid na presidente or kahit anuman, kahit hindi kayo mga public officials, na kapag meron kayong hindi pinagkakasubuan ng kapatid, ay malungkot yon. Lalong-lalo na kapag hindi ka kinakausap. Kaya parang okay, sige, kung hindi ka man kausapin yung kapatid mo or hindi kausapin yung kapatid mo, pwede. Sa isang Facebook post, sinabi ni Senadora Amy na nauunawaan niya ang pakiramdam ng pagiging malayo sa sariling bayan, kaya't naiintindihan niya ang sitwasyon ni dating Pangulong Duterte. Hindi raw siya naroon para magdrama, kundi para humanap ng solusyon. Aniya, hindi siya maghihintay ng 39 na taon para lamang magkamali-muli. Git niya, may isang Marcos na natuto sa kasaysayan. Sa huli, tiniyak ni Senator Amy Marcos na gagawin nila ang lahat upang maibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico. Maganda to. SMNA News. Maganda tong reaction natin. Okay. Ako lagi ko sinasabi, hindi ko gusto si Senator Amy. Pero hindi ko rin siya ayaw. Okay? I'm somewhere in between. Okay? I'm somewhere in between pa. Okay? May mga dahilan kung bakit eh. Pero binoto ko siya. Alam niyo yan, binoto ko siya. Duterte plus Gringo Honasan at Senator Amy. Isko Moreno, Vice Chi, saka yung konsehal sa District 6. Kasi District 6 ako sa Maynila. Party list ko, Duterte Youth. Yan, yun lang naman yun. Yun lang naman, wala naman eh. Yun lang yun kasi lokal eh. Yun lang, okay? Binoto ko yan. Okay, ganito. Ito maganda ito pag-usapan natin ha. Listen. May mga nagko-comment sa akin. Okay, ang sinasabi, may nag-comment sa akin. Ewan ko kung totoo nga to. Ang kinakagalit daw ni Banat Bay kay Senator Amy. Bakit? Hindi ko alam kung yun kung tama o kung bakit nung time na dinakip si Tatay Tigong noong March 11 o sa Villamor, hindi raw umiimik si Senator Amy. May mga comment na ganyan. Mababasa nyo yan doon sa latest post natin. I think, kung hindi kahapon, nung isang araw. May mga ganon. May mga ganong komento. Okay. May mga ganong komento. May iba pa, never forget, no to Marcos. Gets ko yan. Gets ko yan. Kasi Marcos nga naman si Senator Amy. Palitan man niya yung apelido niya, Romualdez naman yung papalit. Mas lalong kayo manggagalaiti at mas lalong nakakainis yung apelidong Romualdez. Okay, given the fact na
Wala siya nung March 11, 12, 13, 14, etc. Yung kung saan na dinakip si Tatay Digong. Okay? Sabihin na natin na gano'n. Eh, si Senator Aimee, ano lang naman eh. Kumbaga, late na siya lumabas. Nag-late na siya nag-imbestiga. 'Di ba? Kasi sabi ni, 'di ba, may sanabi pa si Attorney Salpanelo na lagapak kasi yung rating niya sa pagka-senador, matatanggal siya. Tapos in-endorse siya ni BP. Ang daming nangyari. Pero ito lang sasabihin ko, at least she showed up. Kumbaga parang better late than never. At least pinakita niya yung sarili niya, yung suporta niya. Late man o mas nauna man doon sa March 11 o late man, at least she showed up. 'Di ba? Compared doon sa iba na talagang walang narinig, walang ginawa, parang walang nakita, hindi umimik. At least Senator Amy Marcos showed up. Pinangunahan niya yung Committee on Foreign Relations, inimbestigahan niya, first hearing, second hearing, third hearing. Nagkaroon siya ng findings, nalaman natin kung paano magsinungaling at paano magmukhang tanga yung mga tolongges sa Senado. Di ba? Kung paano sila magturu-turuan. Di ba? Maliban doon sa mga kanilang mga interview, at least Senator Amy Marcos showed up. Okay? Late man o hindi. Parang di balik ka naman late, at least nagpakita ka. Okay? Kesa yung hindi ka nagpakita talaga. Sabi ko nga sa inyo, intention man ni Senator Amy yung pag-conduct niya ng Committee on Foreign Relations dahil lumalagapak man yung rating niya o hindi. Well, at least she showed up. Yun lang yun. Yun lang yung essence nun. Hindi ko kinakampihan si Senator Amy. Di ba sinasabi ko lagi sa inyo dito, transparent tayo, ilatag natin, then it's up to you sa mga audiences ko, and it's up to me kung sino yung paniniwala natin. At the end of the day, respeto lang din naman di ba? I respect Maharlika, I respected Banat Bay kung ayaw man nila kay Senator Amy. Wala namang problema eh. At the end of the day naman kasi, si BP Inday Sara ang dapat natin protektahan sa impeachment trial. Yun yung goal natin eh. Regardless kung iba man yung pinaniniwalaan natin, kung iba man yung mga politiko na gusto natin suportahan. At the end of the day, impeachment trial kasi ang dapat protektahan natin kay BP Inday Sara hanggang sa makatakbo siya sa pagka-presidente sa 2028. Si Tatay Digong matanda na. Okay? Nagawa niya na yung parte niya sa Pilipinas. And we honor, we respected that, and we are proud that one of our lifetime history na becoming a president, masasabi natin na si Tatay Digong is one and only the best as of today. Diba? Tama. As of today, the best president ever in the Philippine history. Diba? Na as of today, kasi baka mamaya, kung si BP Inday Sara, maging ganun din, maging mahigitan man niya o mapantayan man niya, siya na, as of today, si Tatay Digong pinaka-the best na presidente ng Pilipinas para sa akin. And I hope, I'm sure, para din sa inyo. Di ba? So, si Tatay Digong nanalo bilang pagka-mayor. Ay, alam naman natin yan, di pa siya nakakapag-take ng oath. Yung ginawa siguro ni Senator Amy, doon sa dahig, kinausap niya si Attorney Kochman, I'm sure nilatag nila yan eh. Siyempre, sabi ko nga lagi sa inyo, nasa labas tayo ng circle nila. Sila, nasa loob ng circle na pinag-uusapan nila siguro. I'm pretty sure, gumagawa ng paraan yan. Gumagawa ng mga ways yan para maipabalik sa tatay. Kung ang goal natin, tayo, na nasa labas ng circle, ang goal natin, protektahan si BP Inday Sara sa impeachment trial. Sila naman sa circle, ang goal nila malamang kung paano nila mapapauwi si Tatay Digong muna sa Pilipinas. Yun muna. Kumbaga may short-term goal, may long-term goal. Sa atin, ang goal natin, ang short-term natin, wag matuloy yung impeachment o kung matuloy man yung impeachment, manalo si BP Inday Sara. Nang sa ganun, yun ang short-term natin. Ang long-term goal natin is yung matulungan natin siya mapatakbo sa 2028 bilang presidente dahil yun naman ang ano natin ang gusto naman natin di ba? Hindi na natin kasi mahihikayat pa. I think hindi na natin mahihikayat si Tatay Digong pa na tumakbo pa sa 2028 bilang pagka-presidente bukod sa hindi na pwede pala. Matanda na rin si Tatay Digong. So talagang nasa anak na niya talaga yung pagpasa ng baton. Kumbaga tapos na. History na si Tatay Digong.
talagang parte na siya ng para sa atin legendary na si Tatay Digong. Ang hinahangad lang natin is makauwi siya. Nang sa ganun, maibuhos niya sa pamilya niya yung mga natitirang araw niya. Kasi alam naman natin, matanda si Tatay Digong. Alam na natin kung saan papunta si Tatay Digong. So, yung mga anak, Baste, Pulong, BP Inday Sara, and soon, si Kitty Duterte, yan na lang talaga yung susuportahan natin talaga all throughout. Kasi talagang kung gusto natin maayos, ako naniniwala ako na talagang mabuting tao itong mga Duterte na to. Kasi talagang yung tatay nga ganun eh, 'di ba? Bayan pa rin yung iniintindi kahit nasa malayong lugar eh. Nasa dahig pero Pilipinas pa rin yung iniintindi, yung Pilipino pa rin ang iniintindi. How much more itong mga anak na talagang pinagkakatiwalaan din ni Tatay Digong na sa kaduluduluhan ng buhay niyang mga yan, yung mga Duterte na yan, iaalay nila yung buhay nila sa pagseserbisyo sa taong bayan. Itong ginagawa ni Bongbong Marcos, itong presidente natin, wala, PR na lang to. Press release, di ba? Propaganda na kesyo magkakaroon ng reconciliation. Huwag na kayo magpabudol, huwag na kayo magpabudol. Di ba? I'm sure naman sasabihin nyo, ayaw na namin sa Marcos. Okay, walang problema doon. Senator Amy Marcos, ayaw nyo na, never again, never forget. Marcos pa din yan, ayaw namin magpabudol for the second time around. Okay? Gaya din ang sabi ni BP Inday Sara na ayaw na rin niyang ipilit. Siguro respeto na lang, no? I'm sure naman may pinagsamahan yan dalawa. And I think hindi na yan tungkol sa politika. Prinsipyo na yan sa kaserbisyo sa taong bayan. And I think kayang-kaya nga naman gawin ni Senator Amy yan. Kasi talagang sinasabi niya, ginigiit niya eh. Alam niya aware siya na sa 39 years na paghihintay, may isang Marcos na tama. May isang Marcos na tama. And that is Senator Amy Romualdez Marcos. Diba? Ako, hindi, hati ako eh. Talagang ang goal ko talaga, ang goal ko talaga sa vlog na to, mailatag talaga yung mga yung mga issue na dapat natin intindihin, na dapat natin unawain, himahimayin. Oh, di ba? Pero yung pagsasama kasi nila, hindi na tayo yun eh. Labas na tayo doon. Labas na tayo doon. Hindi natin alam talaga kung ano yung nangyayari sa kanila in between. Pero kasi sa atin, labas lang eh. Observation lang. May plano sila. Ano kaya yung plano? Hindi natin alam. Kumbaga, alam lang natin may plano sila, gumagawa sila ng paraan. Pero yung pinakadetalye, hindi natin alam. Okay? Ito yung plenary session kahapon. Di ba? Etong kahapon lang ba to? Kahapon, June 2, June 3 ngayon, okay? 19 Congress to. Pakinggan natin. For giving me your permission to make this manifestation on the topic touched earlier by our majority leader, Mr. President. This is the issue of whether the impeachment complaint transmitted by the House of Representatives to this Senate last February 5, 2025 can cross over to the Senate of the 20th Congress. Well, Mr. President and my dear colleagues, doubts have been publicly expressed Yan na. by certain personalities whether the trial of the impeachment complaint against the Vice President can continue or cross over into the 20th Congress. I wish to share and put on the record some of my thoughts on this particular issue. Article 11, Section 3, Paragraph 6 of the Philippine Constitution provides that, and I quote, "The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment." Hence, this provision makes the Senate not just an impeachment court, but the impeachment court. An impeachment proceeding is sui generis, that is, unique or a class of its own. In Republic versus Sereno, it is described as a proceeding exercised by the legislative as representatives of the sovereign to vindicate the breach of the trust reposed by the people in the hands of the public officer by determining the public officer's fitness to stay in office. While the form, procedure,
and substantive arguments in impeachments remind us of a court trial, it also has the characteristics of a political process. The decision-making process in impeachment is not governed by any fixed or binding standard of proof, allowing for broad discretion on the part of the members of the impeachment court when they make their final decision on the case. The decision makers or the members of the impeachment court can use any standard of proof they want, and this choice will not be subject to any review by any court except the court of public opinion, which is not technically a court. This fact gives the impeachment proceedings its political character. Hence, to better understand these sui generis impeachment proceedings, we need to look for analogies using well-known principles and practices in other systems which are applicable to impeachment proceedings. As to the question of whether the impeachment trial conducted by the Senate in the 19th Congress or the impeachment complaint entertained by the Senate in the 19th Congress can cross over and continue into the 20th Congress, there is no provision in the 1987 Constitution or in the Senate Rules of Procedure on impeachment trials that expressly prohibits this. On the contrary, the Senate Rules on Impeachment support the position that the impeachment trial shall continue until final judgment, even if it is necessary to continue into the next Congress. Let me read the rules. Rule number 3. Upon presentation of the articles to the Senate shall specify the date and time for the consideration of such articles. Unless the Senate provides otherwise, it shall continue in session from day to day, except Saturdays, Sundays, and non-working holidays, until final judgment shall be rendered, and so much longer as may in its judgment be necessary. There is a contrary opinion that the rules of the Senate mandate that all pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of one Congress should take precedence over the cited rules on impeachment, which state that the trial shall continue until final judgment. The justification for the precedence given to the rules of the Senate is that the latter were passed by virtue of the power granted by the Constitution to the Senate to promulgate its rules. That is found in Article 6, Section 16, Paragraph 3, which provides each House may determine the rules of its proceedings. However, Yan na. Napainom na ng tubig eh. However, the Senate rules on impeachment were also passed by virtue of the power granted by the same Constitution to the Senate to promulgate its rules on impeachment. So, let us all look at Article 11, Section 3, Paragraph 8, which provides the Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the purpose of this section. In fact, there should be no conflict between the two rules because the rules of the Senate apply to legislative proceedings of the Senate, while the rules on impeachment apply to cases of impeachment. On this issue, the Supreme Court in the case of Pimentel Jr. versus Joint Committee of Congress ruled that the legislative functions of the 12th Congress may have come to a close upon the final adjournment of its regular sessions on June 11, 2004. But this does not affect its non-legislative functions. Conducting impeachment trials is most definitely not a legislative function. In fact, the section in the Constitution which speaks of impeachment is found in Article 11 under the title Accountability of Public Officers, and not under Article 6, which is titled the Legislative Department.
The conduct of impeachment trials, therefore, should not be affected by the final adjournment of the legislative session. Furthermore, we can use the analogy of the court system. Under the 1987 Constitution, the Senate is the impeachment court. The Senate in impeachment cases is more like a judicial body than a legislative one. Just like a court, the workload, caseload, or docket of the Senate as the impeachment court will not and should not be affected by a change in membership. We can see this principle in action in all our courts and electoral tribunals, where their case dockets do not change and are not reduced or reset to zero whenever there are changes in the court's membership. Likewise, it is well settled that jurisdiction once acquired is not lost but continues until the case is terminated, and hopefully terminated to its logical end. Hence, it is my humble opinion that the trial of the current impeachment case, now pending before the Senate of the 19th Congress, can cross over or continue from the 19th Congress to the 20th Congress. The impeachment docket of the Senate Impeachment Court continues and remains to be the same. Ang stop na natin 'to, napakahaba, Diyos ko. Ang lupit ng batas natin, no? Kahit mismo sila, hindi nila naiintindihan. Hindi, joke lang. Kahit na mismo sila, nagkakalito-lito. Kasi ang dami. Si dating Senate President Tito Soto, na senador ngayon, sinabi nga niya na talagang hindi matutuloy. Senador Rodante Marcoleta, sinabi pa niya, itaga niyo sa bato. BP Inday Sara will stay as the Vice President of the Philippines. Ito, di ba? Si Tolentino, si Senator Tolentino, sinabi niya nga niya na dismissed na pagka hindi pa to na-i-present bago mag-adjourn ang 19th Congress, which is mangyayari ata June 11. June 11 hanggang June 11 yung session ng Senate. June 30 naman ang adjournment ng 19th Congress. So magulo. Maraming nagsasabi na can crossover. Maraming magsasabi na hindi makakatawid. Marami rin nagsasabi na it's up to the 20th Congress kung itutuloy nila yung impeachment trial na nangyari o ipinasa nung 19th Congress yung before. Ano man ang mangyari diyan, and I'm pretty sure matuloy man o hindi, naka-ready sila BP Inday Sara diyan. Hindi naman magsasalita ng bloodbath diyan, eh. 'Di ba? You don't know me from Adam, Tatay Digong, kung hindi sila nakahanda diyan. Remember, hindi lang si BP Inday Sara ang mag-isa dyan sa laban na yan. May mga group of lawyers yan, group of attorney yan na talagang pinag-aaralan yan. I'm sure pati yung binabasa nito ni Senator Coco, pinapag-aralan na rin nila yan. At I'm sure, kung ano man yan, mangyayari ngayon, June, ngayong buwan, tatalakayin natin yan, syempre, dito sa Issue ng Bayan, nating pag-usapan.